Pork barrel po ulit tayo mga kapuso, nagpulong ang mahigit 100 miyembro ng Committee on Appropriations ng Kamara de Representantes. At ang pinag-usapan nila yung panukalang budget ng gobyerno para sa susunod na taong 2014. At may mga kongresista raw na nagpahayag ng pagtutol sa pagtatanggal sa kanilang pork barrel. Nakatutok si Sherian Torres. Sa una, akala ng marami, grupo lang ito ng mga babaeng nagustuhang mag-zumba sa South Wing Lobby ng Kamara. Ang pakay talaga nila, ipaabot sa mga mambabatas ang mensaheng tanggalin na ang pork barrel system sa gobyerno. Pero sinimulan silang itaboy ng House Security personnel nang ibinandera na nila ang streamer nilang may direktang patutsyada sa mga kongresista. Sa loob ng Batasan Complex, nagpulong ang may 100 miyembro ng Committee on Appropriations para bumuo na report sa 2.268 trillion peso 2014 budget kung saan dapat di na nakapangalan ang 25.2 billion peso pork barrel fund ng mga kongresista at senador. Closed door ang meeting kanina at sabi na ilang kongresista na kausap namin, marami ang naglabas ng saloobin sa pagtanggal ng pork barrel fund nila. Kahit pa nagsalita na ang Pangulo tungkol dito, katabi ang dalawang lider ng Kongreso na sumusuporta sa pahayag niya. Nandiyan kayo nakaano dyan, mainit, baka sabihin yung di ko man lang kayo in-advise, may mga suggestions, may nagbo-voice out ng sentiments. Alas 3:30 ng hapon natapos ang pulong, pero walang report na nabuo ang komite. We allowed everybody to talk. Hindi more than 100 members, isa-isa namin express sa kanilang ideas. Yung iba, nag-voice out din na hindi naman papabayaan sana yung mga umiiyak na ngayon na mga scholars nila. Sabi ni Evardone, may mga kongresistang di pabor sa pag-aalis ng PDAP sa pambansang budget. Pero tumanggi siyang pangalanan ang mga ito. Basta paglilinaw niya, hindi raw ito taga-Liberal Party. Sa kabila ng delay kanina, tiniyak ni Ungab na mawawala na talaga ang 2.5 billion peso PDAP sa 2014 national budget. Sa utos ng Pangulo, kailangan ng tukuyin ng mga mambabatas ang proyektong gusto nila bago pa man maaproba ang national budget. Matapos nito, bahala na ang government agency na magpatupad ng proyekto. Hindi na rin dadaan ang pondo sa mga NGO at bawal na ang mga soft projects tulad ng mga scholarship, livelihood programs at iba pa. We will abolish the 25.25 and when you integrate them into the department, they become subject to the rules, policies of those departments. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.